Naitala ang pinakamababang poverty incidence sa bansa noong 2025 at ang paglilipat ng administrative supervision ng PCUP sa Office of the President. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Michelle Ann Gonzales, ang chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Yusek Gonzales, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua. Yes, Yusek, thanks for joining us. Dito po sa datos ng PSA na nagsabing bumaba sa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong 2025. Paano po tinitingnan ng Presidential Commission for the Urban Poor ang milestone na ito mula sa perspective ng urban poor? Okay. Alam mo sa amin sa Urban Poor, hindi lang to basta statistics kasi araw-araw nakikita namin yung mga mukha behind these numbers. Kaya napakahalaga sa amin nito at napakalaking bagay na to dahil ibig sabihin ng pagbaba ng poverty incidence, ibig sabihin mas marami ng pamilya, marami ng individual ang nakakaalpas sa kahirapan. Ibig sabihin nito, marami na yung kita nila ay katumbas na o higit na sa 13,000. Ibig sabihin, na-afford na nila yung basic needs. Yung mas marami na yung hindi nakakaranas ng gutom, mas marami na yung nakaka-afford nung makabayad sila ng tubig nila, kuryente nila, at yung iba pang mga bagay. Nakakapag-aral na yung mga anak nila. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na tapos na yung laban sa kahirapan. Alam natin hindi instant yung laban sa kahirapan. No? Carried over lang ito from the previous administrations. We're talking about 17 million poor individuals. Pero para mapababa natin ng 6.5 million, napakalaking bagay po ito. Ibig sabihin, yung mga programa ng Administrasyong Marcos, ibig sabihin gumagana, may tinatamaan tayo. So, kaya nararamdaman na ng mga taong bayan. Okay, so with this being said, Yusek, masasabi niyo rin po ba na ramdam na rin ito ng urban poor communities, yung pagbuti ng trabaho, pagtaas ng kita, at social protection programs base po sa inyong obserbasyon? Oh yes. Of course, no, maraming magsasabing hindi pa nila ramdam. Again, what I'm saying is we're talking about 17 million poor individuals. 6.5 ang nakakaramdam na. We're still talking about 11 million na pwedeng magsabing hindi pa nararamdaman. But the 6.5, ang laking bagay ho nun. At sa aming pag-iikot sa mga communities, ramdam na ramdam nila, lalo na yung sa DSWD, yung mga social protection, yung AIX, TUPAD, yung 4Ps, yung walang gutong program ng DSWD, yung YAKAP ng DOH, lalong-lalo na sa DSUD, yung ating mga pabahay programs, 4PH, CMP, yung mga presidential proclamations na ina-award, ramdam na ramdam po yan ng ating mga urban poor communities. Okay. And Yusek, Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa mga programa ng ating Pangulo. Yes, Yusek. At bagamat bumaba po ang bilang ng mga mahihirap, sinasabi naman na maaaring bumagal ang poverty reduction dahil sa mas mahirap na economic environment ngayong taon. Ano po yung mga sektor ng urban poor na sa tingin po ninyo ay pinaka-vulnerable or most vulnerable sa ganitong situation? Of course, sa latag ng mahihirap, no, meron tayo nung pinakamahirap. Yun yung walang trabaho, yung mga informal settlers, lalong-lalo na yung mga nasa danger zones, yung mga vulnerable sa landslide, sa baha, sa sunog, yung mga PWDs, mga senior citizens, mga kabataan, children na walang trabaho. Yun talaga sila very vulnerable na isang emergency lang, isang pamilya lang na miyembro ng pamilya magkasakit, pwede nang bumalik agad sa kahirapan before na bumaba agad sa poverty, below poverty threshold. Okay. And Yusek, nabanggit mo nga yung mga pamilya na isang sakit na lang ang pagitan bago maghirap ulit. Now with that po, paano po makatutulong naman ng PCUP upang matiyak na yung mga pamilya na kaahon na sa poverty threshold ay hindi na muling babalik sa kahirapan, lalo na po sa harap ng inflation at nabanggit nyo nga po kawalan ng trabaho at mga epekto ng kalamidad at climate-related disruptions? Okay, sa experience namin, no, sa tuloy-tuloy na pakikitungo namin sa urban poor communities, number one concern talaga ng ating mga kababayan is to secure the land, is to secure their land and housing. So we really have to paigtingin pa natin yung mga programa natin sa pabahay. That's number one. Number two is yung sustainable livelihood and employment.
whether it be tuloy-tuloy na trabaho or livelihood nila sa bahay nila, importante dito ay maging tuloy-tuloy yung source of income nila. And of course, number 3 is yung access nila to basic services and yung social protection, especially to health, education, food security, essential services, tubig, kuryente, importante yan. And of course, yung disaster resilience. Okay. Yan, yung 4 na bagay na yan, kung yan ang mapalakas natin, mapapatibay natin yung buhay ng ating urban poor community. Yes, at kaugnay po niyan, ano po ang mga susunod na hamon para sa PCUP at ano po yung nais ninyo makita para mapababa pa ang poverty rate at maramdaman hindi lamang sa statistics, kundi sa kalidad po ng buhay ng mga nasa urban community? Hamon para sa PCUP, dapat mapabilis pa namin yung aming coordination sa iba't ibang mga ahensya dahil kami po ang tulay ng urban poor sa iba't ibang ahensya. So that's our challenge. Paano kami mabilis na matugunan ng iba't ibang ahensya yung mga pangangailangan at concerns ng urban poor? Yun ang pinaka-challenge namin. Kasi hindi naman po kami nagkukulang ng pag-coordinate. So yung pagtugunan lang po nila sa amin. Ano po ba yung mga usual challenges, Yusek, ng inyong pagdating po sa inyong coordination with other agencies na maaari po ma-improve? Okay, kasi wala naman po talaga kaming allotment na kunyari, let's say, marami kasing hinihiling ang urban poor. Housing, livelihood, trainings, employment. So, hinihiling namin yan. Request lang po kami na request sa iba't ibang mga ahensya. So, depende rin sa priorities ng iba't ibang ahensya. So, kung how fast they could address our requests. Okay. And the Yusek Kaya, yan din ang maganda Go sa ahead. paglipat namin sa Office of the President. Yan po. At nabanggit nyo nga po niyan sa ibang usapin po, yung nabanggit niyo po, Yusek, ano po magiging epekto nitong paglilipat ng administrative supervision ng PCUP mula DSWD patungo po sa Office of the President, partikular po sa mga programa at serbisyo para sa urban poor? Okay. Yung paglipat namin sa Office of the President, this is actually parang mas na-delegate lang yung trabaho. Doon kasi sa DSWD, nakita naman natin si Secretary Rex Gatchalian, di ba? Para na siyang si Superman. Talagang, minsan nandito siya, lalo na tuloy-tuloy yung ating disasters na kung saan-saan na napupunta si Secretary Rex addressing yung immediate needs. Frontliners kasi ang DSWD eh. Ang PCUP, if you will study our mandate, marami kaming mandato na requires policy making. Meron kaming, we also have yung pag-address ng demolition and eviction, asset reform, presidential proclamations, at marami pa. So sa paglipat namin sa Office of the President, mas mapapabilis namin yung mga immediate concerns ng urban poor that requires high-level policy making, and also yung pag-coordinate namin sa iba't ibang ahensya that requires whole-of-nation approach. So, mas maganda yon para mas mapabilis yung aming pagtugon sa mga pangangailangan ng urban poor. Okay. And Yusek, baka po meron kayo mabanggit na ano po yung mga halimbawa ng mga programa o proyekto na inaasahan niyo pong mas mapapabilis sa ilalim po ng bagong setup at supervision na ito? We're working on asset reforms. We're working on presidential proclamations, the big presidential proclamations to address the bottlenecks na matagal nang nakabinbin. That's one. Number 2, of course, yung better coordination with other agencies and housing. Also, yung isa kasing bilin ng ating Pangulo, lalo na kay Cabinet Secretary Benhar Abalos, is to augment, abutin pa yung ibang mga lugar na hindi naaabot. Tulong kami ng DSWD, Office of the Cabinet Secretary, para magiging logistics arm din kami. Kung ano yung hindi naaabot, abutin din ng PCUP. Mga ganun po. More of action talaga. Okay. And paano naman po titiyakin ng PCUP na hindi maantala o maapektuhan yung mga kasalukuyang
serbisyo at koordinasyon ninyo sa DSWD, LGUs at iba pang ahensya habang isinasagawa po itong transition? Since nabanggit nyo nga po na mas made-delegate yung mga tasks ninyo sa ganitong pagbabago. Actually, wala namang transition talaga. Tuloy-tuloy lang yung trabaho namin. Yung mga area coordinators namin, yung mga areas na assigned naman, yung mga pre-demolition conferences na nangyayari, tuloy-tuloy lang po yun. Wala naman po talagang maaantala doon. Actually, mas mapapaganda nga because we're working on the strengthening of our bill dahil pinapalakas namin ang aming opisina dahil sa lumalaking ang numero ng urban poor because of sa pagbilis ng pag-urbanize ng ating bansa. Lumalaki ang urban poor communities na naaapektuhan. Pinapalakas namin yung aming opisina. We will be hiring more staff because we need more manpower to reach more communities. So, I don't think may maaantala. I believe mas marami pa kami talagang maaabot na mga lugar at mga communities sa bansa natin. Alright, that's good to hear po, Yusek. Panghuli na lamang po, inyo po mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po sa urban community. Sa ating mga kababayang mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor. Meron tayong gobyernong nagtutulong-tulong at asahan ninyo ang PCUP. Hindi kami mapapagod. Tulad lang aking laging sinasabi, we will never give up on our poor and we'll continue to address all your concerns hanggat sa abot na aming makakaya. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Undersecretary Michelle Ann Gonzales, ang Chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Salamat, Yusek. Maraming salamat din po.